Tigil pasada muna ang ilang tsuper sa Bangsamoro Region dahil sa taas ng presyo ng petrolyo, habang ang mga negosyante naman gumagawa ng paraan para masulit ang gastos sa transportasyon ng kanilang mga produkto. Para bigyan ng mukhaang balita, Mobile Journal Merymon Reyes. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, dama ang epekto ng tensyon sa Middle East. Hindi nga ligtas sa mahal na langis ang mga nakatira sa BARM. Sa paglilibot ko sa Special Geographic Area ng Cotabato, pati Maguindanao del Norte ngayong linggo, pumapalo na sa halos 100 pesos ang kada litro ng gasolina at 150 pesos ang diesel. Si Yasmin nga, 1,000 piso na ang budget kada araw sa transportasyon ng hinangong ibibentang gulay mula Iloilo at Davao at yung mga sarili nilang pananim. Buti na lang, nasimulan niya na ang online selling ng gulay, kaya may mga naging suki na. May nagpapasabay po sa online. Kaya po, kapag papunta po ako ng Pikaway, may pasabay na po yun na sure na makukuha na po yun. Kapag nagakompra po ako, kumbaga every 2 weeks nagakompra po ako, marami po yung nagpapasabay sa akin. May nagpapasabay na isang kliyente na 100 sacks. Tapos may tubo po ako na 10,000 doon. Sa isang araw lang po yun. May mga driver naman ng jeep at tricycle ang nagtigil pasada at humanap muna ng ibang kabuhayan. Sa ngayon kasi, nasa 2 hanggang 300 piso na lang ang naiuuwi nilang kita kada araw. Ubos sa krudo, ubos sa gasolina, pag-uwi ng bahay, minsan nga nagtatanong ang asawa, baka naman ginamit mo sa iba, pero ang totoo, wala talagang kinikita yung aming mga nasasakupan. Kaya hiling nila, Isubsidiyan ng national government yung diesel o gas. Pangalawang papel na ginawa namin sinumiti sa Malacanang, kung hindi mapagbigyan yun, yung isubsidiyan ng gobyerno yun, wala kaming choice kundi manawagan uli ng dagdag na pamasahe na 5 piso nationwide. So kung wala pa rin aksyon ng national government doon, wala kami magagawa kung hindi dalhin namin sa lansangan. may mga programa naman ang Bangsamoro Ministry of Social Services and Development para makatulong sa mga nasasakupan. Tinitingnan po natin yung transport sector kasi kung alam po natin sa the rest of the Philippines, ang DSWD nagbigay na po ng financial assistance sa mga nasa transport sectors, pero in-exclude po ang BARM. So, kailangan po natin siguraduhin na yung mga same situation citizens of the BARM will have the same support. Itong daycares naman, kahit nasa komunidad ka or nasa travel ka, pag kailangan mo ng emergency assistance, yan ang pwedeng ibigay natin. Mula sa pagsulo ng inaasam na kapayapaan sa Mindanao, ngayon, pagtapos naman ng krisis sa langis, ang isa pang hiling ng mga kapatid nating Moro. At hanggang sa dumating ang araw na magbalik normal na ang lahat, didiskarte muna, maitawid lang ang pang-araw-araw. Mga kapatid, Mobile Journalist Merymon Reyes po, atid ang mukha ng balita. Usapan pa natin ang nararanasan ding mahal na langis sa Bangsamoro Region. Kasama si Mobile Journal Merymon Reyes. Nakagagaling-galing lamang sa BARM, ano? Okay, yung nakausap mga negosyante, may pasabay pa, ano? Para sulit ang gasto sa krudo. Nauso rin ba ito sa ibang nagdenegosyo doon? Pops J, ang ginagawa ngayon ni Ate Hasmin is tinuturuan niya rin daw yung ibang mga kakilala niya. Tsaka yung mga supporters niya doon online na kung ito pa yung pwede niyang magawa. Siya kasi nag-undergo siya ng iba't ibang training sa BARM Ministry of Social Services and Development. So doon niya nalaman na may iba pa palang way of, o yung opportunity para Selling your makapag-generate product. ng income. Doon niya ngayon sinishare na ito, na-establish na alam niya na yung gagawin niya. So tinuturuan niya rin. Kasi puwera Pops J, doon sa binibenta niyang gulay, meron din siyang sari-sari store. And yun, binibenta niya rin online. Kaya tinuturuan niya ngayon lahat yung platform na meron siya sa page niya. Baka dito tayo makahanap muna ng ibang Umabot na yung digital economy, no? Yung Papsi. way of selling your products Laking bagay. online. Laking bagay, Papsi. Nung nagawi ba kayo doon, ramdam ninyong kaunting ang bumabiyahin pampublikong sasakyan? Ang sabi kasi sa Ano amin ba ng ang mga... presyohan ng diesel? Nakita mo yung prices? May maabot ng 150. Okay. Di hamak na mas malaki ng konti dahil malayo na eh, no? Yes, Pops Oo. J. And yun nga nasabi sa atin na natatakot sila kasi nasa dulo sila. So Oo. yung pasok daw Of course, yung ng cost petrol. to transport Yes, the medyo fuel. mahaba-haba ang Oo, biyahe bago mas umabot magastos. sa kanila. Kaya ang Oo. nangyayari sa paglilibot natin, kasi yung iba umabot ng 100 ang gasoline, almost 100, and then abot na ng 150 ang diesel. Slightly mas mahal ng kaunti sa Metro Yes. Manila. Oo. Nagbebenta na sila. Tulad naman dito, yung May mga tingi-tingi na. bote-bote, Oo. litro-litro, para lang Litro-litro. makabili-bili sila, makabawi kahit papaano na hindi sobrang Para di masakit. bigat sa bulsa. Isang bagsak. Okay, yung mga tumigil sa pasada, ano ang karaniwan nilang ipinalit muna sa kanilang hanap buhay? Papsi, yung iba,
negosyo. Yung Oo. iba, kung kaya nilang maglako, pastil daw, ganyan, Oo. magbebenta sila. Oo, More on paliwanag mo yung entrepreneurship pastil. sila. Ito yung mga binabalot. Oo. ito yung binabalot, yung kakanin, may binubudbod, either Oo. shredded yun na manok, Oo. ganyan, Oo. kasi sa Mindanao area. Halal yan. Oo, Ma'am Jay. Oo. O kaya yung iba, limited lang yung biyahe nila. Oo. Kasi iniisip na nga nila, init daw ng panahon. Sa init ng panahon nga, yung mga tanim nila, yung mga palay na binibenta, Tutuyo. dumada pa. So, Oo. natutuyo, so nalulugi pa sila. Kaya ito yung mga binabalikan nila ngayon. Puwera sa paggamit nung mga ayudang nakukuha nila from the MSSD. Ano ang plano, Merrimon, ng ating pamahalaan para matulungan itong mga tsuper natin dito sa BARM? No? Para nga kahit papaano, hindi sila mahirapan, mapadapa nitong krisis. Paps G, kasi meron ang national Oo. government na nationally implemented programs. For example, yung 4Ps, ganyan. Pero ang BARM din kasi may hiwalay din ito na May ito sarili yung, silang ganyan. Yung Oo. sarili nilang parang DSWD, Oo. yan yung Oo. MSSD. Oo. So sa MSSD, marami silang programs na tina-target na lahat ng problem areas. Yung mga apektado, kahit wala pa itong oil price hike. Kahit wala pa. Kahit So wala pa, kung okay. ang problema daw sa livelihood, sa labor, sa Oo. education, or sa medication, or transpo, meron na silang applicable programs. Oo. Ang tinitingnan nila ngayon, meron silang response na intervention na gagawin. Ang hinihintay na lang nila matrigger para magamit yung quick response funds nila. Ang Yun, mangyayari doon, oo. mass payout din sila pagka na-trigger na nila yon, Paps G. Okay, maraming salamat, Mobile Journal, Merrimon Reyes.